Good morning mga ka-OFW around the world and welcome back to my channel. If you are new here, please do like, share, and subscribe to my channel and also hit the notification bell so you will notify every time I upload new videos. Thank you. Today we will have the educational videos. So nagpapasalamat po ako kay Miss Rina G. Baon for allowing me to use her educational video. So without further ado, let's watch the video. Magandang buhay! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang madaragdag sa baul ng inyong karunungan. Kaya halina kayo at samahan ako sa ating gagawing paglalakbay. Ngunit bago ang lahat, ating munang tunghayan ng isang sitwasyon na ating susuriin. Tandaan, dahil ako ang bida dito, sa pagtatapos ng video presentasyon ay magbabato ako ng ilang katanungan na kinakailangang mag-share ka lang. Ang kuneho at ang pagong. Isang araw, habang naglalakad si kuneho, ay nakasalubong niya si pagong. Palibhasa makupad maglakad ang pagong kaya pinagtawanan nito ng kuneho at nilibak. Napakaiksi ng mga paa mo, pagong! Kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating yan! At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na nainsulto ang pagong sa mga sinabi ng kuneho. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala, ay hinamon niya ang kuneho. Maaaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Ayan! Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong naunawaan sa video presentasyon na ating pinanood? Tumpak ang inyong tinuran. Ang video ating pinanood ay mayroong paksang diwa na pumapatungkol sa paggamit ng mabibigat na salita kapag tayo ay nakikipag-usap. Kadalasan, ito ay nagdudulot upang makasakit tayo ng damdamin ng iba. Sa tingin nyo, ano kaya ang dapat nating gawin upang maiwasan natin ito? Tama! Gumamit ng ibang termino upang mapagaan ang gamit ng mabibigat na salita. Oh, kaibigan! Andyan ka pala? Natunghayan mo rin ba ang napanood naming video presentasyon? Oo, napanood ko din. Napapansin ko parang tumataba ka yata. Uy, huwag ka namang magkaganyan. Nakita mo na nga yung nangyari kanina. Sumama yung loob ng isa doon, oh. Iwasan mo ang paggamit ng mabibigat na salita. Imbis na sabihin mo mataba ako, palitan mo na lang ng termino. Sabihin mo na parang lumulusog ka yata. Naintindihan mo ba? Ganun ba? Oo, naiintindihan ko na. Magaling kung ganon. O sige, subukan pa natin. Ano sasabihin mo kapag nakakita ka ng payat at babatiin mo ito? Balingkinitan? Tama! Ang bilis mong matuto. Balingkinitan nga. O sige, sa susunod, susuruan pa kita. Sige, salamat. Sa puntong ito, ay bibigyan ko kayo ng isang gawain. At inaasahan ko na makakabuo kayo ng isang acrostic mula sa salita na, sige, hulaan nyo. Tama! Euphemismo!
euphemismo, ekspresyon upang magbahagi ng pahayag na katanggap-tanggap at epektibong marinig ng may kalumanayan. Isa itong salita na maganda at magaang pakinggan at optimistiko o positibo ang dating sa makakarinig. Mahusay ang ibinigay niyong acrostic sapagkat ang euphemismo ay ang mga katawagan na ginagamit upang maging malumanay at magaan ang ibig sabihin ng isang salita. Kalinsabay pa nito, ito ang mga salita na tinatawag na pampalubag ng damdamin. Mayroon ba kayong karanasan na may iugnay natin dito? Oh, andyan ka pala. Sige, malaya kang makapagbabahagi ng iyong karanasan. Noon po kasi may isang kaibigan po ako. Sabay-sabay po kaming kumakain. Ang dami niyo pong kumain. Kaya sabi ko po, ang takaw mo naman, dami mong kumain. Matapos po noon, parang nahiya na po siya. Tapos hindi na po masyadong kinikibo. Kaya naisip ko, nasaktan ko po siya sa sinabi ko. Kaya humingi po ako ng pasensya. Kaya po sa mga pagkakataong ganoon, iniisip ko na po muna ang sasabihin ko, imbis na matakaw, magana na lang pong kumain. Nakita natin mula sa kanyang karanasan kung ano ba ang masamang dulot ng hindi maingat na paggamit ng mga salita. Kaya tandaan, marapat lamang na pag-ainin natin ang mabibigat na gamit ng salita nang sa gayon ay maiwasan natin ang makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Hanggang sa muli, paalam! Hanggang dito na lang muna po ang video natin sa araw na ito. Naway nagustuhan nyo po ang video natin. Paalala po sa lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia or saan mang panig ng mundo. Mag-ingat, magdasal. Mahalin ang sarili at pamilya sa Pilipinas. Muli, ako po si Isumi Kabungkal na laging nagpapaalala, be a responsible OFW. Walang susuko sa anumang pagsubok at hamon sa buhay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Keep safe and God bless everyone.